Naalala ka ba na ang mga pagkaing itinuturing mong maluso ay lihim na sumisira sa iyong mga bato pagtuntong ng 60? Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Bayani Velasco at ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksang mga pagkaing nagsasabing maluso ngunit lihim na nakakasira sa bato pag-abot ng edad 90. Manatiling nakatuto upang malaman ang katotohanan. Simulan na natin ang pagbabago para sa iyong kalusugan. Sa susunod na ilang minuto, ilalabas ko ang 4 na pang-araw-araw na pagkain na karaniwang sobra ang kain ng mga nakatatanda at kung paano nito pinapabilis ang pinsala sa bato. Ang 4 na pagkain ipapakita ko sa inyo ngayon ay may isang bagay na pinakasunduan. Bawat pasyenteng pumunta sa aking opisina na may bumababang paganang bato ay kumakain ng hindi bababa sa isa sa mga ito. Hindi dahil sa kapabayaan, kundi dahil walang nagsabi sa kanila na nababago ang mga patakaran pagkatapos ng 10. Ako si isang nephrologist o espesyalista sa bato at mahigit 30 taon na akong nagsasagawa ng aking propesyon. Nasaksihan ko ang mga malusok at aktibong kalalakihan at kababaihan na napunta sa dialysis. Hindi dahil sa pinabayaan nila ang kanilang kalusugan, kundi dahil hindi nakarating sa kanila ang tamang impormasyon. Ang makaing nagdudulot ng pinsala ay naroon lamang sa kanilang makusina pinakakatiwalaan, pinipili ng maingat at pinaniniwala ang malusok. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang 4 na pagkaing iyon. Ngunit una, kailangan ninyong maunawaan kung bakit delikado ang mga ito partikular sa mga batong nga taong lampas 60 dahil kung wala ang kontekstong iyon, hindi kayo maniniwala at gusto kong maniwala kayo. Hayaan mong ikuwento ko sa iyo ang tungkol kay Aling Nena. Si Aling Nena ay 71 taong gulang nang umupo sa aking opisina, isang retiradong guro mula sa Pangasinan. Matatalino siya, naglalakad tuwing umaga, umiinom ng kanyang gamot ng tapat at hindi naninigarilyo. Ginagawa niya ang lahat ng tama. Ang kanyang taunang pagsusuri ng dugo ay napakita ng bahagyang mataas na creatinine. Kaya, ang kanyang doktor ay nagpa-EGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, ang karaniwang sukat ng kapasidad ng pagsalangang bato. Ang malusok ay lampas 60. Ang kay Aling Nena ay 52. Sinabihan siya ng kanyang doktor na bantayan ang kanyang dieta at bumalik sa loob ng 6 na buwan. Kaya, umuwi si Aling Nena at ginawa ang ginagawa ng maingat na tao. Nagsaliksik siya. Lumipat siya sa whole wheat bread at bran cereal. Nagdagdag siya ng saging at avocado para sa potassium. Ang lahat ng nabasa niya ay nagsasabing maganda ang potassium para sa presyon ng dugo. Nagsimula siyang kumain ng dalatang sopas ng kamatis para sa tanghalian. Uminom siya ng sports drink sa kanyang paglalakad para sa electrolytes. Makalipas ang 6 na buwan, ang kanyang EGFR ay bumaba mula 52 hanggang 38. Sa isang 6 na buwang panahon, siya ay napunta mula stage 3A hanggang stage 3B chronic kidney disease. Agad siyang ipinadala ng kanyang doktor sa akin. Nang yabot sa akin ni Aling Nena ang kanyang talaarawan ng pagkain, tiningnan ko ang bawat entry. At ito ang bagay, lahat ito ay mukhang responsible, pinaisipan, parang dieta ng isang taong tunay na nagsisikap. Aling Nena, sabi ko sa kanya, lahat sa listahang ito ay mukhang malusok. Iyan mismo ang problema. Tinitigan niya ako, ngunit sinaliksik ko ang mapakaing ito. Para sa isang taong may ganap na gumaganang bato, sabi ko, karamihan sa ito ay mayos, ngunit ang iyong mga bato ay nagtatrabaho na siya pinababang kapasidad. Kapag nangyari iyon, ganap na nagbabago ang mga patakaran. Ang mga pagkaing nagpoprotekta sa iyong puso sa isang malusok na tao ay nagiging direktang pasanin sa mga bato na nahihirapan na. Gumawa kami ng mapartikular na pagbabago sa sumunod na taon. Ang EGFR ni Aling Nena ay nakstabilize sa 41. Hindi ito bumalik. Ang pinsala sa bato sa yugtong ito ay bihirang mangyari, ngunit tumigil ito sa pagunlad. Naiwasan ni Aling Nena ang dialysis. Nagluluto pa rin siya ng sarili niyang pagkain ngayon. Kaya, ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng kanyang bato? Ito ang hindi nalalaman ng karamihan hanggang sa maging personal na may kaugnayan ito. Pagkatapos ng edad 40, ang paggana ng bato ay natural na bumababa sa humigit kumulang 1% bawat taon. Ipinapakita ng datos ng National Kidney Foundation na sa oras na ang isang tao ay umabot
sa kanyang 70, maaring nawalan na siya ng 25 hanggang 30% ng kanyang pagana ng bato nang walang anumang sintomas. Walang sakit, walang pamamaga, wala. Isang numero lamang sa isang ulat ng lab na tahimik na gumagalaw sa maling direksyon. At ang pagbaba na iyon ay nagbabago sa lahat tungkol sa kung paano pinangangasiwaan ng iyong katawan ang pagkain. Ang unang isyu ay phosphorus. Ang iyong magabato ay responsable sa paggali ng phosphorus mula sa iyong dugo. Habang bumababa ang pagana, nagiging may kapansanan ang prosesong ito at nakakaroon ng akumulasyon ng phosphorus, isang kondisyon na tinatawag na hyperphosphatemia, na direktang inyuknay ng Journal of the American Society of Nephrology sa pinabilis na pagkasira ng bato at pinsala sa vascular. Ang pinakamapanganib na anyo ay hindi ang phosphorus na natural na matatakpuan sa pagkain. Ito ay inorganic phosphorus, ang uri na idinagdag sa mga naprosesong paggain bilang preservative. Sinasala ng iyong katawan ang inorganic phosphorus sa 20 hanggang halos 100% kumpara sa 40 hanggang 60% para sa natural na phosphorus. Iyon ay isang malaking pagkakaiba at hindi ito ipinapakita sa anumang label ng nutrition. Ang pangalawang issue ay regulasyon ng potassium. Pinapanatiling ngang malusog na bato ang potassium sa isang tumpa at ligtas na antas sa iyong dugo. Kapag nabawasan ang pagana, ang labis na potassium ay hindi na maaring malinaw ng mahusay at ito ay bumubuo sa mga antas na nagiging sanhi ng mapanganib na cardiac arrhythmias. Malinaw na idinokumento ng American Heart Association ang koneksyon na ito. Ang malupit na kabalintunaan ay ang mga pagkaing pinakamalakas na ibinebenta para sa kalusugan ng puso sa mga nakatatanda saging, avocado, dalandan ay kabilang sa mga pinakamataas na pagkain na may potassium na maaari mong kainin. Ang pangatlong issue ay protein load. Pinipilit ng mga pagkaing mataas sa protina ang iyong nga bato na dagdagan nang husto ang kanilang rate ng pagsala upang hawakan ang nga metabolic byproducts. Sa malusog na bato, ito ay kayang hawakan. Sa mga bato na nasa ilalim ng stress, ang paulit-ulit na pangangailangan na ito na tinatawag na glomerular hyperfiltration ay nakpapabilis sa pagkasirangang mga unit ng pagsala nga bato. Ipinakita ngang pananaliksik sa Clinical Journal of the American Society of Nephrology ang isang malinaw na koneksyon sa pagitan ng mataas na paggamit ng protina at mas mabilis na pagbaba ng bato kapag ang pagana ay nakompromiso na. Malaki ang kahalagahan nito para sa mga nakatatanda na sinabihan na kumain ng mas maraming protina para sa pagpapanatiling kalamnan dahil nababago ang rekomendasyon na iyon kapag ang iyong eGFR ay bumaba sa 60. Ang ikaapat na issue ay sodium. Habang bumababa ang pagana ng bato, bumababa rin ang kakayahang mag-excrete ng labis na sodium. Nakakaroon ng akumulasyon ng sodium na pananatili ang likido, tumataas ang presyon ng dugo, at ang mataas na presyon ng dugo ay nagdudulot ng karagdagang pinsala sa bato. Ito ay nagiging isang self-reinforcing cycle. Ang CDC ay patuloy na kinilala ang sodium bilang isa sa mga pangunahing dietary accelerators ng pag-unlad ng sakit sa bato. Ito ang dahilan kung bakit gusto kong magkomento ka ngayon. Naisabihan ka na ba nabantayan ang iyong dieta dahil sa pagana ng bato at nabigyan ka ba ng partikular na gabay kung ano ang dapat iwasan? Makomento ngaw, partikular na gabay o sinabihan na bantayan, ngunit walang detalye dahil sa 30 taon ng aking practice, ang agwat sa pagitan ng dalawang sagot na iyon ang pinakmumulan ng karamihan ng pinsala. Ngayon, hayaan mong ikuwento ko sa iyo ang tungkol kina Mang Carding, Aling Lourdes, Lolo Pilo at Linda dahil ang bawat isa sa kanila ay nakpapakita sa iyo ang ibang paraan kung paano ito nagaganap. Si Mang Carding ay 68 taong gulang, isang retiradong bombero mula sa Maynila, malakas pa rin. Tama ang sinabi ang kanyang doktor na bigyan prioridad ang protina sa kanyang edad upang mapanatili ang masaang kalamnan, kaya sinunod ito ng buo ni Mang Carding. Protein shakes. Dibdib ng manok sa bawat pagkain, protein bus para sa merienda. Ang hindi nakakonekta ay ang eGFR ni Mang Carding na nananatiling 54 sa loop ng 2 taon sapat na kompromiso sa bato na ang standard na rekomendasyon sa protina ay hindi naangkop sa kanya sa parehong paraan. Sa loob ng 14 na buwan, bumaba ang eGFR ni Mang Carding sa 41,
isang buong yugto ng pagunlad ng sakit sa bato, habang sinusunod ang medikal na tumpa na payo na idinisenyo lamang para sa ibang pasyente na may ibang paganang bato. Paano ko malalaman na iba ang nga patakaran? Tanong niya sa akin, hindi niya alam. Iyan mismo ang dahilan kung bakit umiral ang video na ito. Si Aling Lourdes ay 74 taong gulang, isang lola mula sa Cebu na nagbigay ng kanyang sarili sa kalusugan ng cardiovascular matapos ang atake sa puso ng kanyang asawa. Abokado araw-araw, potassium supplements mula sa isang online article, spinach sa lahat. Alam ang kanyang doktor na mayroon siyang stage 3 BCKD, ito ay nasa kanyang chat. Ngunit sa isang 15 minutong appointment na nakatuon sa presyon ng dugo at kolesterol, ang mga implikasyon sa dieta ay hindi kailanman nabanggit. Isang umaga, nagising siya na mabilis ang tibok ang kanyang puso, mahina, nahihilo. Ang kanyang antasang potassium sa ER ay 6.4 mAq/L, lubhang mataas, halos doble ngang upper limit ng normal na hyperkalemia. Naapektuhan ang rhythm ng kanyang puso. Matagumpay siyang ginamot ng emergency team, ngunit nang suriin ko ang kanyang kaso, malinaw ang larawan. Siya ay nagpapakain sa kanyang katawan ng potassium na hindi kayang alisin ng kanyang nga bato. Sinusubukan kong protektahan ang aking puso, sabi niya sa akin, nangangato pa rin. Hindi ko alam na sinisira ko ang aking mga bato. Si Lolo Pilo ay 79 taong gulang. Isang veteranong ngiyera mula sa Ilocos na gumagaling mula sa paggamot sa kanser. Sa panahon ng chemotherapy, ang kanyang oncology team ay nakatuon sa pagpapakain sa kanya ng calories. Dilatang sopas, sports drinks para sa electrolytes, packaged foods sa mahirap na araw. Walang nag-flag na ang kanyang EGFR ay 48. Matapos ang paggamot at bumalik siya para sa follow-up, ang kanyang EGFR ay bumaba sa 29, stage 4 chronic kidney disease. Ang phosphate additives sa mga dilatang pagkain, ang sodium load sa mga nakabalot na sopas, karaniwang 800 hanggang 200 mg bawat serving, halos kalahati ngang buong, arawang badyet ng sodium ngang isang pasyente sa bato sa isang mangko ay napatong-patong sa loop ngang ilang buwan. Nais ni Lolo Pilo na may nakakonekta sa mga puntong iyon ng mas maaga. Si Linda ay 65 taong gulang, bagong na-diagnosa na may type 2 diabetes sa Laguna. Tama ang ginawa ng kanyang pangunahing pangkat ng pangangalaga. Ipinadala nila siya sa isang bihasang nutritionist na gumawa sa kanyang isang detalyado at batay sa ebidensya na diabetic diet mataas sa fiber, whole grains, potassium-rich vegetables, lean proteins. Ang problema ay ang EGFR ni Linda ay 55 at hindi alam ng nutritionist ito. 3 pagkain sa diabetic meal plan na yon whole wheat bread, lentils, at saging ay mga pagkain na sasabihin ko kay Linda na lubhang limitahan. Angkop para sa isang maluso na diabetic, problematiko para sa isang diabetic na may kompromisong bato. Hindi masamang gamot, kundi ang hamon ng pamamahala ng maraming kondisyon sa isang sistema kung saan hindi laging nakikipag-ugnayan ang mga espesyalista. Narito ang 4 na pagkain. Ang una ay processed deli meats, deli turkey, ham, salami, hot dogs, packaged sausage, anumang inasnan o pinreserbang karne. 2 problema para sa tumatandang bato, malalaking sodium loads at inorganic phosphorus additives. Ang isang tuos, serving ng deli turkey, ay maaaring magdala ng 500 hanggang 600 mg ng sodium. At ang phosphate preservatives, hanapin ang anumang may phos sa listahan ng sangkap ay sinisipsip ng iyong katawan ng halos 100%. Partikular na itinag National Kidney Foundation ang phosphate additives bilang isa sa pinakamahalaga at napapansing panganib para sa mga pasyente ng CKD. Sa bawat pagkakataon na kumakain ka ng processed meat, naghahatid ka ng puro phosphorus dose sa mga bato na nahihirapan ng maglinis nito. Ang pangalawang pagkain, at ito ang pinakakinagugulat ng nga tao, ay mga prutas na mataas sa potassium. Gusto kong maging malinaw, hindi ko sinasabing masama ang prutas. Sinasabi ko na para sa sinumang may GFR na mas mababa sa 60, ang ilang prutas ay naghahatid ng potassium loads na hindi kayang linisin ng isang kompromisong bato. Ang pangunahing ito saging, dalandan, kiwi, avocado, lahat ay tunay na malusog para sa mataong may normal na pagganang bato. Lahat ay dokumentadong kontributor sa mataas na antas ng potassium sa mga pasyente ng CKD. Ayon sa pananaliksik sa Journal of Renal Nutrition,
Ang solusyon ay hindi ang pagtikil sa pagkain ng prutas, kundi ang paglilipat. Ang mansanas, blueberries, ubas, strawberry ay lahat ay mas mababa sa potassium at ganap na kidney-friendly. Ang pangatlong pagkain ay whole wheat bread at mga produktong nakabase sa bran. Alam kong mukhang mali ito. Ang whole grains ay isinusulong bilang isang pundasyon ng kalusugan sa loob ng maraming dekada. At para sa mga taong may malusog na bato, ito ay suportado ng husto. Ngunit ang whole wheat bread at bran cereals ay mataas sa phosphorus at nasa isang anyo na mas madaling makuha ng katawan kaysa sa nalalaman ng karamihan. Ang dietary guidelines ng National Kidney Foundation ay tahasang kinikilala ang whole grain products bilang isang kategorya na dapat limitahan sa CKD. Ito ay isa sa mga pinakakaraniwang sorpresa sa aking practice. Ang mga pasyente na lumipat mula sa puti patungo sa whole wheat bilang pagpapabuti ng kalusugan ay hindi sinasadyang nadagdagan ang kanilang phosphorus burden. Ang counterintuitive na payo, kapag ang paggawa ng boto ay no kompromiso, ang puting tinapay at puting kanin ay sa katunayan ang mas mahusay na pagpipilian. Ito mismo ang uri ng bagay na dapat talakayin sa iyong doktor kapag alam mo na ang iyong EGFR. Ang ikaapat na pagkain ay delata at nakabalot na sopas at instant meals. Ang pinsala dito ay pangunahing sodium na may phosphate additives na nakpapalala nito. Ang isang karaniwang delata ng sopas ay karaniwang nahahatid ng 800 hanggang 200 mg sodium bawat serving. Kinikilala nga CDC ang delatang sopas bilang isa sa pinakamalaking kontributor sa paggamit ng sodium sa dieta ng Pilipino. Para sa isang pasyente ang CKD na ang arawang limitasyon ng sodium ay 1,500 hanggang 2,000 mg, isang mangkok sopas ay maaring ubusin ang kalahating budget na iyon bago pa man kumain ng anuman. Ang solusyon ay kayang gawin. Mga sopas na gawa sa bahay gamit ang low sodium broth o delatang opsyon na partikular na may label na mas mababa sa 140 mg sodium bawat serving. Narito ang gusto kong gawin mo, 7 partikular na habang. Isa, sa iyong susunod na appointment, humingi ng partikular na EGFR test, hindi lang creatinine EGFR, isulat ito ngayon. Gusto kong ipasuri ang aking EGFR. Iyan lang ang kailangan mong sabihin. 2, kung ang iyong EGFR ay mas mababa sa 60, humingi ng referral sa isang renal dietitian, hindi isang general nutritionist. Isang renal dietitian, isang taong partikular na sinanay sa kidney nutrition, gagawa sila ng plano batay sa iyong aktwal na numero. 3, simulang basahin ang mga label para sa phosphate additives. Anumang sangkap na may phos sa pangalan sodium phosphate, disodium phosphate, phosphoric acid ay inorganic phosphorus. Limitahan o iwasan ang mga produktong iyon. 4, palitan ang mga prutas na mataas sa potassium nga may mas mababang potassium. Ang saging ay magiging mansanas, ang dalandan ay magiging blueberries, ang avocado ay magiging isang maliit na pata ng olive oil para sa malusok na taba. 5, lumipat mula sa delata patungo sa sariwa o frozen na gulay na walang idinagdag na asin. Kung kailangan mong gumamit ng delata, patuluin at hugasan. Ito ay nag-alis ng hanggang 40% ng sodium. 6, tanungin ang iyong parmasyutiko na suriin ang iyong mga supplement. Maraming standard na multivitamins ang naglalaman ng phosphorus at potassium sa mga antas na mayos para sa malusog na matatanda, ngunit problematikong para sa kompromisong bato. Maaring i-flex ng iyong parmasyutiko ang anumang bagay na dapat talakayin. 7, madalangang isang linggong talaarawang ang pagkain sa iyong susunod na appointment, hindi isang app. Ang isang piraso ang papel ay gumagana ng perpekto. Nagbibigay ito sa iyong doktor ang isang makatotohanang larawan ng iyong aktwal na dieta at ginagawang mas produktibo ang 15 minutong appointment na iyon. Ilang katanungan na patuloy kong naririnig. Paano ko ito babanggitin ng hindi mukhang pinakukuwestiyon ko ang aking doktor? Hindi mo pinakukuwestiyon ang sinuman, naghahanda ka. Sabihin, nabasa ko ang tungkol sa paggana ng bato at pagtanda. Maari ba nating suriin ang aking EGFR sa susunod kong blood work? Tinatanggap ng bawat aktibong doktor iyon. Paano kung bahagya lang mas mababa sa normal ang aking EGFR? Nalalapat pa ba ito? O proporsyonal? Ang stage 3A,
ay hindi nangangailangan ng parehong paghihipit tulad ng stage 4, ngunit nangangahulugan ito na ang trajectory ay nararapat bigyan ng pansin ngayon. Ang maliliit na pagbabago sa simula ay may mas malaking epekto kaysa sa mas malalaking pagbabago na ginawa ng huli. Maaari bang baliktaring ng mga pagbabago sa dieta ang pinsala sa bato? Sa karamihan ng mga kaso na lampas sa pinakaunang yugto, hindi lubos. Ang layunan ay pabakalan o itekal ang pag-unlad. Ang mga pasyente na gumagawa ng tamang pagsasayos ng maaga ay patuloy na nagpapapanatag sa mga antas na nagpapahintulot sa kanila na maiwasan ang dialysis ng mas matagal kaysa sa mga hindi. Hindi yan isang consolation prize. Para sa karamihan ng mga tao, iyan ang pagkakaiba sa pagitan ng kalayaan at dialysis. Gusto kong bumalik sa kung saan ako nagsimula. Ang aking ina ay 68 taong gulang. Ayos ang pakiramdam niya. Kumakain siyang saging tuwing umaga para sa presyon ng dugo. Whole wheat bread dahil inirekomenda ito ng kanyang doktor para sa kalusugan ng puso ilang taon na ang nakalipas. Delatang sopas para sa tanghalian dahil madali ito at mababa sa taba. Hindi siya pabaya. Nag-isip siya nang maingat sa impormasyon na mayroon siya. Tahimik na bumababa ang kanyang EGFR. Nang suriin ng kanyang doktor ang numero at tinawagan ako, ito ay 44. Ako ay isang kidney doctor. Alam ko mismo kung ano ang ginagawa ng pagkain ito at ang sarili kong ina ay kumakain ng ilan sa mga ito araw-araw. Naniniwala na pinoprotektahan niya ang kanyang kalusugan. Gumawa kami ng pagbabago, nag-stabilize ang kanyang EGFR. Siya ay 74 na ngayon, nagluluto pa rin, naglalakad pa rin tuwing umaga, ngunit iniisip ko ang numerong iyon, 44, at kung ano ang naging ito kung natakpuan namin itong isang taon na ang nakaraan. Ginawa ko ang video na ito dahil hindi ako maring nasa bawat exam room kapag sinabi ngang isang doktor, bantayan ang iyong dieta, nang hindi sinasabi kung ano ang ibig sabihin niyan, ngunit narito ako, magiwan ng komento ngayon. Isa sa tatlong bagay, ipasusuri ang aking EGFR, gagawin ang mga pagbabago ngayon o ibabahagi sa pamilya. Ibahagi ang video na ito sa isang mahal mo sa buhay na lampas 60. Ang pagbabahaging, iyan ay 1 kilos ang pagmamalasakit. At kung nagbigay ito sa iyo ng tunay na bagay na dadalhin sa iyong susunod na appointment, mangyaring mag-subscribe. Ito ang ginagawa ko dito sa bawat video, karapat-dapat kang pumasok sa appointment na iyon nang alam mo ito. Ako si Dr. Bayani Velasco. Alagaan ang iyong mabato, alagaan ang mga taong mahal mo, makita tayo sa susunod.